Well, mga kapopong, kumusta? Well, since ramdam nyo naman na painit na ng painit itong sitwasyon na nangyayari dyan sa West Philippine Sea na ikinababahala naman ng maraming mga Filipino na anytime posibleng magsimula na ang isang gulong hindi talaga nanaisin na maraming mga Filipino. Ay straight to the point na tayo, ha? Well, ang kapansin-pansin kasi mismo dito sa Pilipinas ay actually kahit kasi ang mga kilalang maritime expert dito sa bansa na mga maritime experts na madalas nyong makitang ini-interview sa TV ngayon ay actually kahit kasi sila magkakaiba ang opinion patungkol sa posibleng mangyari o gawin ng China doon sa West Philippine Sea. Ang ilan sa kanila ay sinasabing actually wala namang gagawin talaga ang China at yung ginagawa nila na yan ay isang uri lamang daw ng pananakot tulad sa mga pananakot na ginagawa nila kahit noon pa man. Pero meron ring mga Filipino maritime expert ang nagsasabi na ang Pilipinas kailangan ng maghanda sa posibleng maritime conflict dyan sa West Philippine Sea. Well, tandaan nyo mga kapopong, ha? Kapag nagsimula ang gulo dyan sa West Philippine Sea, ay actually mangyayari yan ng biglaan at hindi naman mag-a-announce ang China na magsisimula na sila ng isang labanan. Pero ang malaking tanong naman ngayon, ay posible ba talaga na mangyari yan? Most especially, meron nang nasasaktan ng mga Filipino dahil sa pagwawater cannon ng China? At dahil rin ba dyan ay pwede na nating i-activate ang Mutual Defense Treaty kasama ang Amerika? Well, actually good question yan pero ganito kasi yan. Alam nyo naman siguro at nabalitaan nyo naman siguro and also correct me if I'm wrong na ang Mutual Defense Treaty kasi mag-a-activate lamang kapag merong certain o specific na armas ang ginamit ng China sa Pilipinas. At yung water cannon na ginagamit nila ay hindi yan kasama doon sa mga armas na yun. Pero ang super laking tanong naman ngayon, papaano kung sa next time na mag-water cannon na naman itong China sa Pilipinas, ay paano kung meron ng sumakabilang buhay na Coast Guard personnel natin? Hindi pa ba i-activate ang Mutual Defense Treaty natin with America? Well, may point naman, di ba? Na alam niyo naman siguro kung ilang beses nang gumagawa ng paraan ang Pilipinas upang kontrolin lamang ang sitwasyon na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Pero ang isa kasi sa mga pinaka-weird na nangyayari ngayon ay bakit nga ba parang kasalanan pa ng Pilipinas? Na correct me if I'm wrong, di ba yung mga lugar naman na pupuntahan noong mga barko natin di ba sakop naman ng EEZ ng Pilipinas yan? Well, kaya't hindi natin masisisi na kahit ang ilang mga foreign expert ngayon from different countries ay nakaantabay na rin sa nangyayari dyan sa South China Sea. Bakit? Actually, kahit mismo kasi sila alam nilang anytime from now ay posibleng magkaroon ng biglaang labanan dyan na kahit nga mismo ang mga balita ngayon sa bansang India ay ibinabalita doon na posibleng maganap ang isang labanan between India at ng China. Pero ang tanong, bakit nga ba parang ang lakas ng loob ng China ngayon mang-away ng ilang bansa dito sa Asia? Knowing na ang ilang bansa dito sa Asia kapanig naman ang military ng Amerika. Well, good question yan pero tandaan nyo mga kapopong na ang isa sa mga kakampi ng China ngayon nakakamping anytime kayang magpakawala ng armas na mayroong nuclear technology walang iba kundi ang bansang North Korea. Well, pero ang naiisip ko naman ngayon ay posible kaya na gamitin lamang ng China itong North Korea para lamang doon sa mga armas nila na mayroong nuclear technology? Or in short, lalaban ang China sa mga bansa dito sa Asia without using any kind of armas na mayroong nuclear technology doon sa China dahil alam nilang North Korea ang pwedeng gumawa nito para sa kanila? Well, kung ganito man talaga ang balak nitong ni Xi masasabi talaga nating matalino pagdating sa mga military strategies itong tao na ito. Na yun nga lang sa katalinuhan niya gusto na niyang masakop at makuha ang mga lugar na hindi naman talaga sakop ng China. Pero tandaan niyo mga kapopong ang kasabihan na kapag ang mga elephant
negosyante nag-away-away. Ang mga lubos naman na magduro sa dyan ang mga damong natatapakan nila. Well, sa madaling paliwanag ay kapag natuloy ang laban ng China sa mga bansa dito sa Asia, most especially sa bansang Pilipinas, na sabihin man nating merong mga bansa na tutulong naman sa Pilipinas, pero in reality ang lubos naman na maaapektuhan yan walang iba kundi ang milyong-milyong mga Filipino na nagnanais lamang ng katahimikan sa buhay. Pero kung mangyayari man yan, ay ano kaya ang gagawin ng ilang politiko dito sa Pilipinas? Mapa Senado, Kongreso, Mayor, etc. Sila ba ay lalaban na rin para sa mga nasasakupan nila? O isa lamang sila sa mga unang aalis ng Pilipinas para lamang sa mga pansariling kaligtasan nila? Ano sa tingin nyo mga kapopong? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!